Mga kapatid, may isang ugali tayong napaka-tao. Kapag pinag-usapan ang kasalanan, lagi nating isip ang iba muna. Madali nating makita ang maling ang katabi, isang maling salita, isang kilos na kulang sa malasakit, isang pamumuhay na hindi tama. At sa loob natin, iniisip natin, at least hindi ako tulad nila. Pero mga kapatid, diyan nagsisimula ang pinakamapanganib na sandali. Dahil sa oras na maramdaman natin tayo ay mas mabuti, doon din tayo unti-unting lumalayo sa Diyos nang hindi natin namamalayan. Ang ebanghelyo ay hindi nagsisimula sa pagturo sa iba, nagsisimula ito sa isang simpleng katotohanan, pero napakahirap tanggapin. Lahat tayo ay makasalanan. Walang sinuman sa atin dito ang perpekto. Walang makakaharap sa Diyos at magsasabing, Panginoon, wala akong kailangang baguhin. Wala. Kahit ang nagsisamba araw-araw, kahit ang naglilingkod sa simbahan, kahit ang tila napakabait at banal, lahat may mga lihim na kahinaan. May mainiisip tayo na hindi natin kayang sabihin. May mga pinipili tayong gawin kahit alam nating mali. May mga sandali na nanahimik tayo kahit dapat naksalita. At may mga sandali na naksalita tayo kahit dapat nanahimik. Mga kapatid, ang kasalanan ngayon, hindi na laging lantad. Ito ay tahimik at tuso. Nagtatago ito sa mga bagay na parang normal na lang. Isang maliit na kasinungalingan para mapadali ang bagay. Isang pagwawalang bahala kapag may nasasaktan. Counting pandilin lang sa trabaho, sa negosyo, dahil ganun naman ang lahat. Isang lamig sa pamilya dahil pagod na ako. Ang lipunan ngayon parang ginagawang tama ang mali. Ang pagiging makasarili ay tinatawag na self-love. Ang gikawalang ng responsibilidad ay tinatawag na freedom. Ang pananakit sa iba ay tinatawag na personal choice. At unti-unti, hindi na natin nararamdaman na tayo ay nagkakamali. Mga kapatid, ang pinakamapanganib ay hindi ang makasala, kundi ang hindi na natin nakikita na tayo ay nakakasala. Dahil kapag ganun, hindi na natin nakikitang kailangan nating magbago. Kaya nga, ang tunay na pagbabako, hindi nagsisimula sa pag-aayos sa iba, kundi sa isang napakasimpleng hakbang pero napakahirap gawin, ang mapakpakumbabang pagtingin sa sarili. Hindi para husgahan ang sarili, hindi para siraan ang sarili, kundi para maging totoo. Totoo sa harap ng Diyos, totoo sa sarili. Mga kapatid, sa ebanghelyo, may 2 taong nanalangin sa templo. Ang isa, ipinagmamalaki ang lahat ng mabubuting ginawa niya. At sa lup-lup niya, kinukumpara ang sarili. Hindi ako tulad ng taong iyon. Ang isa naman, hindi man lang makatingin sa langit, hinampas ang dibdib at nagsabi, Panginoon, maawa ka sa akin, isang makasalanan. At sinabi ni Jesus, ang pangalawang tao, ang siyang naging matuwid. Bakit? Hindi dahil mas mabuti siya, kundi dahil mas totoo siya. Mga kapatid, hindi natatakot ang Diyos sa ating makasalanan. Hindi siya nagugulat sa ating kahinaan. Ang hinihintay niya, hindi perpektong tao, kundi isang taong marunong lumuhod. Isang taong kayang magsabi, Panginoon, nakakamali ako. At sa sandaling iyon, nagsisimula ang pakalang. Hindi kapag malakas tayo, kundi kapag tayo ay mapakpakumbaba. Hindi kapag pinapatunayan nating tama tayo, kundi kapag inamin nating mali tayo. Mga kapatid, marahil ngayong araw, hindi tinatanong ng Diyos kung gaano karami ang nagawa mong mabuti. Isa lang ang tanong niya, may sapat ka bang pagpapakumbaba para magsimulang muli? Mga kapatid, may isang katotohanan na hindi natin pwedeng takasan.
Hindi lang tayo tinawag para baguhin ang sarili, tinawag din tayo para tumulong sa kapwa na bumangon. Ang pagwawasto sa kapwa ay isang responsibilidad. Hindi ito optional. Hindi ito kung gusto mo lang. Dahil kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo siya hahayaang manatili sa landas na makakasira sa kanya. Pero dito tayo madalas nakakamali, mga kapatid. Tama ang ginagawa natin, pero mali ang paraan. Gusto nating itama ang iba, pero ang puso natin puno galit. Gusto nating magsabi ng toto, pero ang tono natin nakakasugat. Gusto nating ituwid ang kapwa, pero ang loob natin may halong pagmamataas. At sa halip na makatulong, lalo lang tayong nakakasira. Mga kapatid, ang pagwawasto na walang pagmamahal ay nagiging paghatol. O tong paghatol, hindi kailanman nakbubungang pagbabago, kundi paglayo. Tingnan natin ang nangyayari sa mundo ngayon, sa social media, ang bilis nating mag-comment, mag-judge, mag-cancel. Isang pagkakamaling ang isang tao, agad siyang huhusgahan, parang wala na siyang karapatang magbago. Sa loop na pamilya, may mga magulang na pinapagalitan ng anak, pero hindi na nakikinig. May makamakasama na naktutuvad sa isa't isa, pero ang salita ay parang kutsilyo. Sa trabaho, may makabos na naktituro, pero sa paraang nakakahiya, nakakadurog dignidad. At ang resulta, hindi pagpabago, kundi sa manalup. Hindi pagaling, kundi paglayo, puso. Mga kapatid, kung gusto nating itama ang kapwa, kailangan muna nating itanong sa sarili, mahal ko ba talaga siya? O gusto ko lang patunayan na tama ako? Dahil makaiba iyon, ang taong nagmamahal, handang maghintay, marunong makinig, marunong umunawa. Ang taong mapagmataa, gustong gimanalo sa argumento, gustong patunayan na siya ang tama, gustong makita ang mali ng iba. Mga kapatid, si Jesus, hindi niya itinanggi ang kasalanan, pero hindi rin niya sinaktan ang makasalanan. Sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi niya sinabi, wala kang kasalanan. Hindi. Sinabi niya, humayo ka at huwag ka ng makasala. Pero bago iyon, ipinakita niya muna ang awa. Ipinakita niya muna ang pagmamahal. At doon, nakaroon na lakas ang baba na makbaho. Mga kapatid, ito aksi kayo. Ang taong nakakaramdam ng tunay na pagmamahal ay mas bukas sa pagbabago. Pero ang taong nasasaktan ay nagtatanggol lang sa sarili. Kaya kung itatama natin ang kapwa, gawin natin ito sa tamang paraan. Hindi sa gitna ng galit, kundi sa katahimikan ng puso. Hindi sa harap ng marami, kundi sa paggalang sa kanyang dignidad. Hindi para ipahiya, kundi para itayo muli. At higit sa lahat, hindi tayo nagsasalita bilang mas mabuti, kundi bilang kapwa makasalanan na tinulungan ng Diyos. Mga kapatid, bago natin itama ang iba, tanungin muna natin ang sarili. Nanalangin ba ako para sa Kanya? Naunawaan ko ba ang pinagdadaanan niya? Handa ba akong samahan siya? Hindi lang pagsabihan. Dahil ang tunay na pagwawasto, hindi lang salita. Ito ay paglalakad kasama. At marahil sa panahon ngayon, ang hindi kailangan ng mundo ay mas maraming taong tama. Kundi mas maraming taong marunong makmahal habang naktutuvid. Mga kapatid, bago natin ituwid ang iba, may isang paanyaya ang Diyos na napakahirap, pero napakahalaga. Tingnan muna natin ang sarili natin. Dahil ang pinakamadaling gawin ay turo ang maling iba, pero ang pinakamahirap ay aminin ang mali sa sarili. Mga kapatid, ilang beses na nating nagawa ito. Pinagsasabihan natin ang anak na huwag magsinungaling, pero tayo mismo nagsisinungaling sa maliliit na bagay. Pinupunan natin ang asawa dahil sa kakulangan niya, pero hindi natin nakikita ang sarili nating pagkukulang. Nainis tayo sa isang tao dahil sa ugali niya, pero hindi natin napapansin na ganoon din tayo sa ibang paraan. At dahan-dahan,
nagiging totoo ang isang mapait na realidad. Naktutuvad tayo, pero hindi tayo nakbabago. Mga kapatid, ito ang tinatawag ng Ebanghelyo na pagkukunwari. At si Jesus ay napakatapang sa bagay na ito. Sinabi niya, bakit mo nakikita ang puwing sa matang kapatid mo, pero hindi mo nakikita ang troso sa sarili mong mata? Napakalalim ng tanong na iyon. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag tayong tumulong sa kapwa, pero malinaw ang kanyang paalala. Hindi ka makakapagtuwid ng malinaw kung ikaw mismo ay hindi malinaw. Paano mo akay ng iba? Kung ikaw mismo naliligaw, paano ka magbibigay ng liwanag? Kung ikaw mismo nasa dilim, mga kapatid, sa mundo ngayon, napakadaling maging moralista. Sa social media, ang bilis nating magsalita tungkol sa tama at mali. Pero sa totoong buhay, tahimik tayo sa sarili nating kahinaan. Gusto nating baguhin ang mundo, pero ayaw nating baguhin ang sarili. Gusto nating ayusin ang iba, pero tinatakasan natin ang sariling pagkakamali. At dito nagiging walang bisa ang ating mga salita. Dahil ang katotohanan, nga kapatid, mas nakikinig ang tao sa buhay mo kaysa sa sinasabi mo. Kung ang sinasabi mo ay tama, pero ang pamumuhay mo ay kabaliktaran, hindi ka paniniwalaan, hindi dahil mali ang sinasabi mo, kundi dahil kulang ito sa katotohanan ng buhay. Mga kapatid, ang tunay na pagwawasto ay nagsisimula sa isang tahimik na laban. Ang laban sa lubang sarili. Isang ina bago pagsabihan ng anak, lumuhod muna sa Diyos at sinabing, Panginoon, tulungan mo muna akong magbago. Isang asawa bago punahin ang kapareha, tumikil sandali at nakatanong, may bahagi ba ako sa problemang ito? Isang tao bago magsalita laban sa iba, naglaan ng oras para suriin ang puso. Malinis ba ang intensyon ko? Mga kapatid, hindi hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayo bago tayo tumulong sa iba. Pero hinihingi niya na maging tapat tayo sa sarili nating kahinaan. Na aminin natin, ako rin nakakamali. At sa sandaling iyon, nakbabago ang para natin ng pagtutuwid. Hindi na tayo nagsasalita mula sa taas, kundi mula sa puso. Hindi na tayo parang hukom, kundi parang kapatid. Hindi na tayo naninira, kundi umakay. Mga kapatid, bago mo ituro ang malian ni iba, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ang kailangang baguhin sa akin ngayon? Dahil baka ang pagbabago na hinihingi mo sa iba ay siya ring pagbabago na hinihingi ng Diyos sa iyo. At tandaan natin ito, hindi ka magiging epektibong ilaw sa buhay ng iba kung hindi ka muna nakpahintulot na liwanagan ang sarili mo. Mga kapatid, may isang paraan ng pagtutuwid na napakahalaga pero madalas nating nakakalimutan. Ang tamang paraan ay tahimik. Hindi pampubliko, kundi personal. Dahil ang layunin ng pagtutuwid, hindi para ipakita na tayo ay tama, kundi para ibalik ang dignidad ng kapwa. Pero tingnan natin ang realidad ngayon. Sa panahon na social media, ang pagkakamali ng isang tao nagiging palabas para sa lahat. Isang mali at agad itong ipopost, iko-comment, ipo-forward. Parang ang layunin ay hindi na para itama, kundi parilantaj. At ang masakit, mga kapatid, minsan hindi lang stranger ang gumagawa nito, kundi pati pamilya, kaibigan, kasama sa simbahan. May mga magulang na pinapahiya ang anak sa harap ng iba. May mahuro o pinuno na naktutuvet para sa parang nakakasira na dangal. May mga tao na nagsasabing para matuto siya. Pero ang totoo, nasasaktan lang siya. Mga kapatid, ang taong pinahiya, bihirang makbago. Mas madalas, siya ay nakitatago o lumalaban o tuluyang lumalayo. Dahil kapag nasaktan ang dignidad, nawawala ang bukas na puso. At kung sarado ang puso, paano papasok ang pagbabago? Mga kapatid, si Jesus, napakalinaw sa bagay na ito. Hindi niya inilalantad ang kasalanan para ipahiya ang tao.
Bagkus, hinahanap niya ang sandali na tahimik, personal, punong awa. Kapag may dapat itama, hindi niya ginagawa sa harap ng marami, kundi sa parang nagbibigay pa rin ng pag-asa. Bakit? Dahil alam niya, mas mahalaga ang tao kaysa sa kanyang pagkakamali. Mga kapatid, kung tunay nating nais na makatulong, kailangan nating matutong lumapit hindi mula sa entablado, kundi mula sa tabi. Hindi sa harap ng lahat, kundi sa isang pribadong usapan. Isang simpleng paglapit, isang mahinahong boses, isang pusong handang makinig. Pwede ba kitang makausap? May gusto lang akong ibahagi dahil mahalaga ka sa akin. At sa kanitong paran, hindi natin sinisira ang tao, kundi inaakay natin siya pabalik. Mga kapatid, bago natin ituwid ang iba, tanungin natin ang sarili, kung ako ang nasa kalagayan niya, gusto ko bang ipahiya ako o tulungan ako? Dahil ang sagot dun ang siyang tamang paraan. Tandaan natin ito, ang tunay na pagtutuwid, hindi naklalantad na kahinaan, kundi naktatanggol sa dignidad. Hindi ito nakpapababang tao, kundi nakangat muli sa kanya. At marahil sa mundong mabilis humusga at magpahiya, ang tunay na saksi ng Diyos ay hindi yung pinakamalakas magsalita, kundi yung marunong magmalasakit ng tahimik at magmahal ng may paggalang. Mga kapatid, kung may isang puso na hinahingi ng Diyos sa atin, hindi iyon puso na mabilis humusga, kundi puso na marunong umunawa, magmahal at maawa. Dahil ang tamang para na pagtutuwid, hindi nagsisimula sa salita, nagsisimula ito sa puso. Isang pusong may bayaning awa, bayaning malasakit. Isang pusong hindi tumitingin sa tao bilang makasalanan, kundi bilang kapatid na nasugatan. Mga kapatid, minsan nakakalimutan natin ito. Kapag may nakamali, agad tayong nagiging matigas. Agad tayong nagsasalita na parang hukom. Parang tayo ang may huling salita sa buhay ng iba. Pero ang tanong, sino ba tayo para umatol? Tayo rin ay nagkakamali. Tayo rin ay nadadapa. Tayo rin ay nangangailangan ng awa. Kaya nga, kapag lumalapit tayo sa isang taong nakasala, hindi tayo dapat lumapit bilang mas mabuti, kundi bilang kapatid na marunong magmahal. Parang isang kapatid na nakikitang nasugatan ng kapwa niya, hindi niya sisigawan, hindi niya ipapahiya. Lalapitan niya dahan-dahan at sasabihin, nandito ako, tutulungan kita. Mga kapatid, sa mundo ngayon, kulang tayo sa ganitong klaseng puso. Napakaraming tao ang marunong magsalitang tama, pero kakaunti ang marunong magmahal habang nagsasalita. Sa social media, ang bilis nating mag-comment, pero hindi natin alam ang buong kwento. Sa pamilya, ang bilis nating magalit, pero hindi natin naunawaan ang pinagdadaanan ng isa't isa. Sa simbahan, may mga taong aktibo, pero ang puso sarado sa awa. Mga kapatid, ang tunay na pagbabago, hindi nanggagaling sa takot, kundi sa karanasan ng pagmamahal. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na siya ay naunawaan, na siya ay tinatanggap kahit may kahinaan, dun siya nakakaroon na lakas na makbago. Tingnan natin si Jesus, lumapit siya sa mga makasalanan, hindi para itaboy, kundi para yakapin. Kumain siya kasama nila, nakinig sa kanila, minahal sila, at dahil doon, sila mismo ang nagbago. Mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin. Kung itutuwid natin ang kapwa, gawin natin ito ng mahinahon. Gawin natin ito ng may paggalang. Gawin natin ito ng may puso. Hindi tayo naninira, kundi nakpapakalan. Hindi tayo humahatol, kundi umakay pabalik sa Diyos. At tandaan natin ito, ang taong tunay na nakaranas ng awang Diyos, hindi na kayang maging malupit sa kapwa. Kaya bago tayo magsalita, manahimik muna tayo sandali. At tanungin ang sarili, kung ako ang nasa kalagayan niya, paano ko gustong lapitan akong Diyos?
Dahil ang sagot doon, ang siyang magiging paraan natin sa pagmamahal sa ating kapwa. Makapatid, kapag pinag-usapan natin ang pagtutubid, madalas iniisip ng tao, parusa ba ito? Pinapagalitan ba ako? Hinahatulan ba ako? Pero ang katotohanan, na kapatid, ang layunin ng pagtutubid, hindi para parusahan, kundi para ibalik. Hindi para wasakin ang tao, kundi para bawon muli. Hindi para ilayo siya, kundi para ibalik siya sa Diyos. Mga kapatid, may isang maling pagunawa ngayon sa mundo. May nakamali, kailangan siyang turuan ng leksyon, kailangan siyang pakdusahan, kailangan siyang iparamdam ang mali niya. Kaya ang nangyayari, ang pagtutuwid nagiging paghihigante. Ang paksawe nagiging galit. Ang katotohanan nagiging sandata. At sa halip na magbago ang tao, lalo siyang lumalayo. Lumalayo sa kapwa at mas masakit, lumalayo sa Diyos. Mga kapatid, hindi ganito ang puso ni Diyos. Ang Diyos, hindi naghahanap ng paraan para parusahan ka. Hinahanap niya ang paraan para iligtas ka. Tingnan natin ang ebanghelyo. Ang nawawalang tupa, hindi pinarusahan ng pastol. Hinahanap, binuhat, at ibinalik sa kawan. Ang alibuhang anak, hindi pinagalitan ng ama sa kanyang pagbabalik. Hindi siya pinahiya, hindi siya tinanggihan. Sa halip, tinakbo siya ang ama, niyakap at tinanggap muli. Bakit? Dahil ang tunay na layunin, hindi ang parusa, kundi ang pagbabalik. Mga kapatid, kapag tayo ay naktutuvad, kailangan malinaw sa puso natin. Hindi ko ito ginagawa para iparamdam sa kanya ang sakit, kundi para tulungan siyang makabalik sa liwanag. Hindi ko siya kinokondana, kundi inaakay ko siyang muling lumapit sa Diyos. Dahil kung ang pagtutuwid ay hindi nagdadala sa tao pabalik sa Diyos, hindi pa iyon tunay na pagtutuwid. Mga kapatid, maraming tao ngayon ang hindi na lumalapit sa Diyos. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil pakiramdam nila. Hindi na sila karapat-dapat. Pakiramdam nila, masyado na silang nakamali, masyado na silang nasaktan, masyado na silang hinusgahan. Kaya umalis sila, tahimik mag-isa, sugatan. Dito tayo tinatawang Diyos, hindi para dagdagan ang bigat nila, kundi para maging tulay pabalik sa Kanya. Mga kapatid, kung may isang tao na nakamali, huwag natin siyang itulak palayo. Lapitan natin siya, hawakan ang kamay niya, at dahan-dahang sabihin, hindi pa huli ang lahat, may Diyos na naghihintay sa iyo. Mga kapatid, ito ang tunay na misyon na pagtutuwid. Huwankay at pagkakasundo. Pagpapago ng puso at pagbabalik sa relasyon sa Diyos at sa kapwa. Hindi ito madali. Kailangan nitong ang pasensya ng pag-unawa, ng pagmamahal na hindi sumusuko. Pero tandaan natin, bawat kaluluwang na ibalik sa Diyos ay isang tagumpay ng langit. Kaya sa bawat pagkakataon na tayo ay tinatawag na maktuwid, gawin natin ito hindi bilang hukom, kundi bilang tagapag-akay pabalik sa tahanan. At marahil sa huli, ang hindi aalalahanin ng tao ay ang salitang sinabi mo, kundi ang katotohanan. Sa pamamagitan mo, natakpan niya muli ang Diyos. Mga kapatid, may isang katotohanan na kailangan nating tanggapin ng buong katapatan. Ang matindang pakatol, hindi kailanman naklalapit na tao, ito ay nakutulak palayo. Kapag ang isang tao ay naramdaman na siya ay hinuhusgahan, na siya ay tinitingnan lamang sa kanyang pagkakamali, ano ang nangyayari? Hindi siya nakbubukas, hindi siya nakikinig, hindi siya nakbabago. Sa halip, siya ay naktatanggol sa sarili o kaya tahimik na lumalayo. Mga kapatid, tingnan natin ang mundo ngayon. Ilang taon na ba ang umalis sa simbahan? Hindi dahil ayaw nila sa Diyos, kundi dahil nasaktan sila sa salita na tao. Ikaw kasi, kasalanan mo yan.
Hindi ka kasi nagsisamba. Ganyan ka talaga. Mga salitang akala natin ay tama, pero ang epekto, sugat. At kapag sugatan ang puso, hindi ito bukas sa pagbabago. Mga kapatid, ang matinding pahatol, parang pinto na isinasara. Isinasara ang puso. Isinasara ang pakikinig. Isinasara ang posibilidad, pagbabago. Pero ang pagmamahal na may katotohanan, iyan ang susi na nagbubukas ng pinto. Kapag ang isang tao ay nakaramdam na siya, ay hindi hinuhusgahan, kundi inunawaan. Kapag naramdaman niya na siya ay mahalaga, kahit may kahinaan, doon siya unti-unting nagbubukas. Doon siya nagsisimulang makinig. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na manahimik na lang tayo sa mali. Hindi. Ang katotohanan ay mahalaga. Pero ang tanong, paano natin ito sinasabi? May mga salitang tama, pero sinasabi sa maling paraan. At dahil mali ang paraan, nawawala ang bisa ang katotohanan. Mga kapatid, si Jesus nagsalita ng katotohanan. Pero hindi niya ito ginamit para manakit. Ginamit niya ito para magpagaling. Hindi niya tinakot ang makasalanan, nilapitan niya. Hindi niya pinahiya, inunawan niya. At dahil doon, ang mataong malayo ay kusang lumapit sa kanya. Mga kapatid, ito ang paanyaya sa atin. Kung magsasalita tayo ng katotohanan, gawin natin ito ng may pagmamahal, hindi sa tono galit, kundi sa tining malasakit. Hindi sa paraang naninira, kundi sa parang nakpapakaling. Dahil tandaan natin, ang pagatol na matalim ay naktutulak palayo. Pero ang pag-ibig na toto ay nakbubukas ng puso. At marahil sa huli, hindi babaguhin ng tao ang kanyang buhay dahil sa takot sa iyong salita. Kundi dahil sa karanasan niya na may isang taong nagsabing ang katotohanan pero hindi siya iniwan at patuloy siyang minahal. Mga kapatid, sa lahat ng ating pinag-usapan, may isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Hindi tayo ang nagbabago ng puso ng tao, ang Diyos. May bahagi tayo. Nagsasalita tayo, umakay tayo, nagmamahal tayo. Pero ang tunay na pagbabago, ang malalim na pagbabalik loob, nanggagaling sa biyaya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung talagang nais nating makatulong sa isang tao, huwag lang tayong magsalita tungkol sa kanya, ipagdasal natin siya. Dahil may mga bagay na hindi kayang abutin ng ating salita, pero kayang abutin panalangin. May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng ating payo, pero kayang pagalingin ng grasya ng Diyos. Mga kapatid, ilang beses na ba nating sinubukang baguhin ang isang tao, pero hindi siya nakbago? Ilang beses na tayong nagsalita, nakpaliwanag, nakipagtolo po, pero parang walang nangyari. At sa huli, napapagod tayo, nadidismaya tayo. Pero marahil doon tayo tinatawang Diyos na huminto sandali at gawin ang isang bagay na mas makapangyarihan. Lumuhod at ipagkatiwala siya sa Diyos. Mga kapatid, ang panalangin hindi pagtakas. Ito ay pagpapasa sa Diyos ng hindi natin kayang gawin. Ito ay pagsasabi, Panginoon, ginawa ko na ang kaya ko, ikaw naman ang kumilos. At kapag ipinagkatiwala natin ang isang tao sa Diyos, hindi ibig sabihin na wala na tayong pakialam. Sa halip, mas lalo natin siyang minamahal. Pero hindi na natin pilit kinokontrol dahil naunawaan natin hindi tayo ang tagapagligtas. Ang Diyos, mga kapatid, may mga taong mahal natin na hindi nakikinig sa atin pero makikinig sa Diyos. May mga pusong sarado sa ating salita pero kayang buksan ng grasya ng Diyos. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa halip, magtiwala tayo, manalangin tayo, hindi isang beses lang, kundi paulit-ulit may pananampalataya. Ibigay natin sa Diyos ang kanilang pangalan, ang kanilang sugat, ang kanilang kwento, at sabihin natin, Panginoon,
ikaw ang humawa sa kanya, ikaw ang magbago sa kanya. Ikaw ang magbalik sa kanya sa iyong puso. Mga kapatid, may isang lihim sa buhay, pananampalataya. Ang tunay na pagbabago, hindi pinipilit, tinatanggap. At ang grasyang Diyos, hindi natin kayang pilitin, pero maaari natin itong hingin at pagkatiwalaan. Kaya sa bawat taong nais nating ituwid, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang hakbang, ipanalangin sila. Dahil sa huli, maaring makalimutan nila ang lahat ng sinabi mo. Pero hindi kailanman mawawala ang ginawang Diyos sa kanilang puso. At balang araw, makikita mo na lang tahimik, dahan-dahan, pinago sila Diyos sa paraang hindi mo kayang gawin.